Oy, may kaibigan tayong tatakbo ng senador. Oh, tingnan nga natin kung ano ang masasabi ng ating kaibigan, ang boses ng vlogger sa Senado. Putang ina niyan. Teka. Kailan pa? Mark, kailan ka pa naging boses ng mga vloggers? Ay, nakaaway ka nga ng mga vloggers. Kaya naman masyado naman kayo. Bigyan natin ng pagkakataon. Si Rosmar nga, binigyan natin ng pagkakataong magsalita eh. O si Mark, tatakbo po siyang senador. Siyempre susuportahan natin kaibigan ni Banat Bay yan. Kaibigan niya ni Banat Bay. O kaya susuportahan natin. Hintayin na yan. Sabi ni Banat Bay, bakit pipi ba ako? Wala ba akong boses? Kailan pa kita naging boses, Mark? Hintayin na yan. Kailan pa kita naging boses? Ay na, Mark, wala nga nanonood sa iyo eh. Pero magandang media mileage to ah. Magandang media mileage to. Sabi nga ni Diego Latigo, nagka-pandemic lang naging ganito na. Hindi. Alam mo kaya naglabasan tong mga to? Tangina, nakita mo ba yung mga congressman? Dating mga nagta-tricycle lang, mga nakapatik-pilip na. Oo ah. Oo, sige. Ano nga natin, pakinggan na. Pero kaibigan to ni Banat Bay, kaya palagi ko susuporta ni Banat Bay to eh. Kaibigan ko din to si Mark. Oh, Mark, lapit ka sa akin, natulungan kita. Oh, tulungan kita para total boses naman pala kita eh. Boses ka naman pala ng mga vlogger. Ikaw naman, paalam ka naman minsan. Oo, kasi hindi lang ikaw ang vlogger. Putang ina, parang naisip mo lang yata gusto mo maging ano eh. Gusto ko maging ano, ako ang boses ng vlogger. Putragis yan. Sige, pakinggan natin itong mga plataforma ni Models of Manila. Baka makakabuti naman to sa bayan. Ay, masyado rin kayo eh. O, baka makabuti to sa bayan itong mga pangarap niya sa buhay. O, sige Mark, kumbinsihin mo na yung ating mga viewers. Ako po si Mark Gamboa, isang vlogger. I am running for senator sa 2025 election. Gusto ko po maging boses ng mga vloggers online. Kaya na gusto mo maging boses, magpaalam ka muna sa amin. O Boss Dada, tatakbo ko senador. Gusto ko sana maging boses ng mga vloggers katulad mo. Okay lang ba? Tanong-tanong ka rin, Mark. Pala desisyon ka. Sellers at mga freelancers sa Senado. Kasi ang Punta siya magiging boses ng mga online sellers sa Senado. So anong gagawin mo sa Senado? Magtitinda ka? Ako ang magiging boses nila. Yung mga itinitinda nila, putay na, paparatingin natin sa Senado. Hindi, pwede naman yun. Pwede naman yun, kayo naman. pakiramdam po ng marami po sa mga kababayan po natin ay hindi sila napapakinggan, hindi sila naririnig, nagsisinungaling sa kanila, niloloko sila, ginagamit sila. So gusto po natin maging boses ng mga netizens, ng mga ordinaryong Pilipino dyan po sa Senado. Bibigyan po natin sila ng isang kasama, kakampi na makikinig po sa mga pinaing nila at mag-o-offer ng mga totoo at magaganda at maayos na solusyon para po sa mga problema nila. At totoo lang, marami na frustrated sa Ano palang solusyon mo doon sa yung mga online sellers ay pinagbabayad na ng buwis? Are you pro taxation pagdating sa mga online sellers or no? Oo.
politika natin. Para paulit-ulit, pare-parehong mga pangalan, yung mga ini-elect, pero hindi naman sila, wala naman nagbabago sa buhay nila. So gusto natin iparamdam doon sa mga ordinaryong tao. Sa ang punto natin, na Mark alam mo, atinista ka pa naman. Hindi ko akalain na magiging kang ka-level ni Rastaman. Tayo na, nuwisans ha. Hayop talaga naman to si Marco. Mo ginawa sa sarili mo yan. Tumakbo ka man lang muna sana sa Maynila kung mananalo ka doon. Gusto mo senador ka agad. Alam mo Mark, di ka mananalo. Alam mo yan eh. Si Doc Willie nga, hindi nanalo eh. Yung bakla, tatakbo din daw. Tatakbo yun tatakbo yun sa Maynila. Pinatakbo ng party list. Pero konsehal yun, konsehal. Inoferan nung party list. Natumakbo ng konsehal kaya tatakbo. Pero putargis Mark. Sa totoo lang. Alam mo yan, hindi ka mananalo. Wag naman sana Mark. Nagamitin nyo to para makakuha kayo ng mga pang-campaign funds sa mga followers nyo. Sa mga kakilala nyo, sa mga politiko. Wag naman sana. Pero kung sakali man, Mark, na ginagawa mo to para mas lumaki yung followings mo, para mas lumaki yung channel mo, magandang magandang circus to, kumbaga. Magandang drama tong ginawa mo, Mark. Kasi at least madadagdagan ka siguro ng mga followers, siguro mga 5,000 ganyan. Sabi nila, sino ba tong vlogger na to? Kilala ba to? Putang ina, alam mo, Mark, sa totoo lang tayong mga political vlogger. Dahil mas sikat sa atin. Nandiyan dyan sila Kong TV. Nandiyan dyan yung mga magagaling na mga matatagal na sila Motodeck, mga ganyan. Yun talaga, may mga followings yun. Pero hindi nila naisip tumakbo sa politika. Hindi nila talaga naisip tumakbo sa politika. Kayo lang ni Rosmar. Kaya hindi, kung ang gusto mo lang, Mark, makakuha ng kasi ito si Mark for the views to. Mahilig to sa mga views, sa mga analytics. Michelle Mangarin, maraming salamat sa iyo ito ito real talk lang Kaya nga ito nag-BBM ito. Kahit na ayaw ni Isko kay BBM, nag-BBM ito. Kasi nga, nandoon yung mga viewers. Nandoon yung lumaki yung kanyang followings nung nagpunta siya doon. So alam natin ito si Mark, yung tipo ng vlogger na gagawin ng lahat, sumikat lang. Kaya palagay ko ginagawa niya to para makatulong din sa channel niya. Pero meron pa siyang sinabi kanina sa TV5 na sa SMNA pinanood ko siya, yung nagsalita siya, may question and answer. Gusto daw niya na magkaroon ng eskwelahan. Lahat daw ng mga matatalino, mga mahilig sa science, mahilig sa technology, gusto daw niyang gumawa ng eskwelahan para sa kanila. Mark, alam mo ba may Philippine Science na? May Quezon City Science, Manila Science, Marikina Science. Marami ng science school na nakatutok ang Department of Science and Technology. Ang tawag diyan partnership with the Department of Education. Meron ng ganun, Mark, baka hindi mo alam. Mantahin mo, gusto nyo magtayo ng eskwela para sa matatalino? Anak ng tinapay, paano yung mga bobo hindi makapasok sa eskwelahan mo? PH update, mabuhay ka idol ko to si PH update Ang gaganda ng mga content nito. Walang karapatan magreklamo kung puro binoboto ay parating puro trapo. Ang mga programa po natin, gusto natin bigyan ng dagdag kapital. Yung pong mga online sellers. Ay na pera. Gusto niyang bigyan ng dagdag kapital yung mga online sellers.
Sige, ano pa? Dagdag kapasidad, dagdag tulong para po sa mga content creators. Ay na, ayuda. Kaka-content mo kay Martin Romualdez yan eh. Kaka-content mo sa administrasyon yan eh. Kaya po siya, ayuda din ang alam mong trabaho eh. Para sa mga freelancers, mas mabilis na internet sa bawat sulok po ng Pilipinas. Kasi naniniwala po tayo na ito pong mga trabaho ito sa online na makakatulong para po mag-angat sa kahirapan ng marami pong ating kababayan. Tangina niyan. Sagot sa kahirapan, mabilis na wifi. So imaginein mo mahirap ka, magtitinda ka. Puti, syempre mabilis na internet. So lahat kayo ngayon tindero. Tangina, sinong bibili kung lahat tayo nagtitinda? Gusto nyo lahat magkaroon ng mga sariling mga Lazada, ganyan. Gusto nyo lahat magkaroon ng mga sariling Shopee. Okay. Maganda naman yun. Ang sagot sa kahirapan ay mabilis na internet. Bakit? Kasi pag mahirap ka, mabilis internet mo, wala ka naman cellphone. Mahirap ka nga eh. Paano kaya yaman sa mabilis na cellphone ay mabilis na internet? Kaya ka nga mahirap kasi wala kang pera. Kung mabilis nga internet mo, wala ka namang pambayad ng internet. Wala ka namang cellphone, pang internet. Wala kang makain. So ano bibenta mo? Yung pichiching mo. Tayo ng buhay ito. Hayop na yan talaga naman. Hindi ko maintindihan talaga itong mga kandidato natin ngayon. Tangina niyan talaga. Parang si Rastaman Diba? Para makaahon sa hirap, gawin nating online seller lahat. Para makaahon sa hirap, gawin nating vlogger lahat. Taragis yan. So yun po, at the same time, gusto din po natin gumawa ng isang 24/7 na opisina na lalabanan po ang fake news. Tangina, doon ako nalaglag sa upuan eh. Gagawa daw siya ng opisina na lalabanan yung fake news. Tangina, unang-una sa lahat, Mark, gusto kong tanungin lang sa'yo Sino ang magsasabi na fake news itong isang balita? Sino? Ikaw? Puro nga kayo fake news eh. Puro nga fake news yung mga ibinabalita nyo sa mga content nyo eh. Yung mga kasamahan mo dyan sa Tanso Vlogger, puro nga mga fake news eh. Tapos lalabanan mo fake news, putang ina, baka maubos kayo. Kaya na yan. Lalabanan nyo yung fake news. Anong ilalaban nyo sa fake news? Babantayan nyo yung fake news? Ano yung babantayan yung mga sarili nyo? Meron opisina na 24/7 magbabantay sa fake news. Putang ina, ang galing talaga nito. Kaya naman pala, marami talagang aahon sa kahirapan yan. Pagka ganyan, syempre kapag ka nagtayo ng opisina, marami mga kailangan ng mga tao yan. Makakabuo pa, pag-generate ng trabaho yan. Palakpakan. Deets 2011, Morning Boss Dada watching from Las Vegas. Is this your regular time to go live? If so, I will be here. Of course. No, this is supposed to be Banat Bay's time 12:30 is Banat Bay's regular time. But today is it's already 1:13 in the morning. Usually it's Banat Bay who's live during this time. May pagka bumalik si Banat Bay, if Banat Bay returns to vlogging, to doing live stream, my regular time is 10 o'clock. 10 o'clock to 12:30.
Gibbs 2011. Don't worry. Oo, I will always be here for you. O yan, sige play. Okay, mag-monitor, pwede i-report sa kanila, tapos po, i-call out po nila, i-flag nila. Pwede nila i-report sa Facebook, sa YouTube, o di kaya sa NBI. Ang ginagawa na ng Vera Files yan. Mark, agaw pa na trabaho si Tordesillas. Ano ka ba, Mark? May gumagawa na niya. Kala mo naman ikaw nakaimbento niyan. Oo, walang hiya ka naman, Mark. O, ginagawa na yan ni Helen Tordesillas. Ginagawa na yan ng Vera Files. O, sila na nga yung kahit hindi naman fake news, putangin na sila na nga nagsasabi kung fake news o hindi. Oh, meron na nga kayong mga fact checkers Diyos ko naman, gusto nyo pa makuha, pati gagawa pa kayo ng opisina. Ang gumawa ng opisina, kayang-kaya na ng Vera Files yan. Kasi po, sa ngayon po, wala pong nakatakbuhan, wala pong pwedeng magsumbungan, po may mga fake news. Anong wala? Pagka may fake news, di ba sa Facebook, Mark, ikaw naman, taga social media ka pa naman. Pag may fake news, di ba, i-report mo sa mismong Facebook. Yung nagpapakalat ng fake news na page na yun, whether hindi naman siya yun, nagpapanggap siyang siya yun. Emmanuel Badajos dyan sa Canada, magandang gabi sa'yo. Pa-practice na ako mag-English O Emmanuel, dahil baka tanungin ako sa immigration, hindi ako makasagot, baka mahimatay ako ba. Kaya nag-practice na ako. Tama, Junebug, NBI, Anti-Cybercrime Group. Trabaho na nila yan. Ito naman si Marco. Wala nang maisip takbo kasi ng takbo Wala naman palang plataforma Kaya napag-aksidento, nag-aksidento sila, so kailangan po meron kong opisina para sa fake news. Halimbawa daw, may nagsabi namatay si ganito. Na ospital si ganyan. Tangina, anti-marites yan. Huwag ka na magtayo ng opisina. Oo, gumawa ka na lang ng batas na yung mga marites ng mga kapitbahay mo, ipakulong, putulin yung dila pagka ng chismis, ganon. Ano ba naman to si Mark? Sumunod po, susunod po natin isang national Philippine ICT High School. Gusto niya magkaroon ng eskwelahan ng mga matatalino. Ano yun? Kung saan po, magdedevelop po tayo ng mga estudyante para po mga brightest na students natin na makapasok po sa technology sector. Tayo na, pinutol na ng TV. Wala na daw kwenta yung sinasabi. Gusto daw niyang magkaroon, gusto daw ni Mark na magkaroon ng isang eskwelahan kung saan yung mga pinakamatalinong mga bata ay ipapasok niya daw sa eskwelahan na yun. At pag naipasok niya sa eskwelahan na yun, ang tawag daw doon ay ICT ba yun? Tain na yan. Meron na ngang Philippine Science, Quezon City Science, meron ng Marikina Science, Marisay. Marami ng mga sciences ng mga eskwelahan dito sa Pilipinas. Ang tatalino ng mga bata dyan. Mark, kahit mag-apply ka, hindi ka makukuha. Hindi ka makukuha ron. Kaka-collab nyo ni Hey Darian kung ano-ano nang pumapasok sa ulo mo Diyos ko po, hindi, sa totoo lang marami ng mga Philippine Sciences dito, mga sciences na mga scholar yung mga nandiyan dyan. Yan sila yung mga sumasali sa mga robotics, sa mga patimpalak ng matematika, arithmetic, science and technology. Magagaling yung mga bata na yun. Nung ako'y meron pa nga akong meron pa nga akong tao sa opisina Pucha. Graduate ng Marikina Science. Putragis, ang talino talaga. Sobrang talino, kinakain niya yung kulangot niya. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan
boses ng ordinaryong Pilipino.